Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hindi match ang DNA ni Annalyn at Joey. Magandang araw at eto na tayo sa ating pinakaabang tagpo sa abot kamay na pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga video. Samantala, tuluyan ang nawala ng amor si Don Pepe kay Zoe dahil sa nangyaring pagtatalo nila nang sabihan niya ito ng hindi magagandang salita. At nagalit ito ng sobra sa kanya, kaya biglang pinagdudahan ni Don Pepe ang pagkatao ni Zoe dahil sa ugali nito. Hindi naman mapakali si Zoe at humingi ito ng sorry sa lolo Pepe niya. Nabigla lang daw siya sa mga nasabi niya dahil niloloko nila ang maming Moira niya. Hindi na siya pinakinggan ng lolo Pepe niya at pinalaya siya nito. Kinabukasan, naabutan ni Don Pepe na kausap ni RJ si Zoe sa bahay nila. Lumapit naman si Zoe kay lolo Pepe niya para magmano pero tinabig niya ito at sinabi kay Zoe na huwag na siyang magmamano sa kanya. Dahil wala siyang apo na walang modo. Mas lalo itong nagalit dahil nagsumbong na siya kay Robert. At kung sinabi niya na tinawag siya nito ng demonyo, hindi nakasagot si Zoe at napatingin na lang si Robert sa dalawa. Samantala, sa Apex Hospital habang magkakausap ang mga nurse at si Fidel sa information desk tungkol kay Moira, nabanggit ni Fidel na nakita niya si Moira na may tulak itong trolley. Natawa naman sina Nurse Karen at Ivan at sinabing deserve ni Moira ang nangyari sa kanya. Sabi ni Doc Joan, hindi na siya ang boss dahil na-booking na siya. Nagulat si Fidel. Booking? Alam niyo na? Napaisip si Fidel lalo nung sinabi ni Doc Yula na alam na nila ang lahat dito. Naalala ni Fidel ang huling pinagawa sa kanya ni Doc RJ bago siya umalis ng Apex. Hindi nag-match ang DNA ni Annalyn at Zoe. Sinabi ulit ni Fidel kung alam na nila ang tungkol sa DNA. Biglang nagkatinginan ang mga magkakaibigan dahil hindi nila maintindihan ang sinasabi ni Fidel. Biglang sinabi ni Nurse Karen, tungkol sa dami, alam na namin yung sa dami dahil ginamit niya si Landers para lang mabili ang Apex. Pero si Nurse Ivan, ay DNA ang narinig niya sa sinabi ni Fidel. Niniraw niya ito at biglang binago ni Fidel ang sinabi niyang nagkamali lang siya ng dinig. At pinakiramdaman niya ang mga ito kung may alam na sila tungkol sa natuklasan ni RJ noon. Sa kabilang banda naman habang nasa isang kwarto si Moira at Zoe, ay inis na inis ito dahil kanina pa siya pinaglilinis ni Giselle sa Apex. Mabuti na lang at dumating si Zoe. Umiiyak siya dahil ang buong akala niya ay kakasuhan siya nilang Giselle. Nag-alala siya dahil sa dami ng mga nagawa niyang kasalanan sa kanila ay posibleng kasuhan siya ng mga ito. Buti na lang ay andyan si Zoe at gumawa ng paraan at nagpasalamat siya kay Zoe dahil siya na lang ang kakampi niya at pinaniniwalaan nila. Maya-maya ay sinabi ni Zoe na mukhang hindi na siya paniniwalaan ng lolo Pepe niya dahil sa ginawa niyang pambabastos dito. Pinagdududahan niya na ito kung kadugungan niya ba ito. Kaya biglang nag-alala si Moira, totoo kayang natuklasan na nila ang pinakatatago nilang sikreto dahil kapag nalaman nila ito siguradong papalayasin na silang mag-ina. Samantala sa bahay nila Carlos, pinuntahan naman ni Lynette sa bodega si Annalyn kung saan ito natutulog at ginising niya para lumipat sa kwarto nila. Pero tumanggi na si Annalyn dahil mamaya ay papasok na din siya. Kaya tinabihan na lang siya ng nanay Lynette niya para sa pagtulog. Maya-maya ay sinunda naman ni Carlos si Lynette at niyaya na siya na magpahinga na sila sa itaas. At mukhang naiinis na naman itong si Carlos kay Annalyn. Kinabukasan sa Apex Hospital habang magkausap si Doc Lyndon at Annalyn, ay may sumigaw na pasyente at humingi ng tulong dahil hindi tama ang pagkakalagay ng kanyang IV, kaya ito nasasaktan. Nilapitan naman agad to ni Nursing at nakitang mali nga ang pagkakalagay. Nagtanong naman si Annalyn kung anong nangyari. Sabi ni Nursing, naka-out ang IV ng pasyente. Alam ni Annalyn na hindi siya nakatulog ng maayos dahil hindi siya komportable sa bahay nila Carlos. Hindi naman pinahalata ni Annalyn ito kay Doc Lyndon. Biniro siya ni Doc Lyndon na ngayon lang siya sumablay dahil ang pagkakaalam niya ay magaling siya at sharpshooter. Humingi naman ng pasensya si Annalyn sa pasyente at bigla siyang napaisip na bumalik na lang muna sa bahay ng lola Susan niya. Kaya pinuntahan niya ang nanay Lynette niya para kausapin at magsabi kung pwede muna siyang bumalik sa lola Susan niya at doon muna siya tutuloy. Nagtaka naman si Lynette sa sinabi ni Annalyn sa kanya at bigla siya nakaisip na lumipat. Sabi ni Annalyn na hindi naman siya nagrereklamo, kailangan niya lang makatulog ng maayos dahil naaapektuhan ang trabaho niya. Sabi ni Lynette, trabaho lang ba o ang dahilan o nag-aalangan ka na nakikisama ka kay Carlos? Samantala, nagkausap naman si Doc Lyndon at Annalyn sa nangyari sa pagkakamali niya kaya humingi siya ng pasensya kay Doc Lyndon dahil hindi siya gaanong nakatulog kagabi.
Naintindihan naman ito ni Doc Lyndon dahil unang gabi niya sa bahay ni Carlos at naninibago pa siya. Bigla naman dumating si Carlos at narinig ang sinabi ni Annalyn at sinabihan siya nito na hindi ko alam na may reklamo ka pala. At kung siya ang sinisisi nito, hindi naman nakasagot si Annalyn at tumingin lang ito kay Carlos. Samantala, nakita naman ni Fidel si Doc RJ habang naglalakad ito at kinamusta niya ito. Nagpakilala siya na siya si Fidel na dating medtech ng Apex. Humingi naman ng pasensya si RJ kay Fidel dahil hindi niya ito maalala dahil nga sa nangyari sa kanya na nawala ang memorya niya. Nagtaka naman si Fidel kung bakit hindi siya nito makilala. Kaya binanggit niya sa kanya na may pinagawa siya sa kanya noon nung medtech pa siya ng Apex. Narinig ito ni Don Pepe at tinanong niya si Fidel tungkol dito kung totoong nagpagawa siya sa kanya ng fraternity death si RJ. Sabi naman ni Fidel opo at ibinigay ko ito sa kanya. Ikinagulat ito ni Don Pepe kaya nagtanong siya sa isang medtech doctor kung paano malalaman kung kadugo mo ang isang tao. Ipinaliwanag ito kay Don Pepe na kapag gusto niya mapatunayan na apo niya ang isang tao o anak ng anak niya, ang tawag doon ay grandparenting at pwede nila itong gawin. Napaisip si Don Pepe at gusto niya itong gawin kay Zoe dahil iba ang kutob niya dito. Nakita naman siya ni Zoe, si Don Pepe sa lab at tinanong niya ito kung anong ginagawa niya dito at tumingin lang sa kanya si Don Pepe. Abangan natin ang mga susunod na tagpo dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po.